Napakahalaga po yung pugita sa aming kultura. Una po, yung pugita po, isa sa mga pinagkukunan ng hanap buhay ng mga katutubo. Alternative na lang po yung iba. Pero ang majority na ang hanap buhay ay nakadepende sa pamamugita. Ang pangalawa po, yung doon po sa IKSP, mayroon po kaming tinatawag dito at kinikilalang labyutan. Yun po yung tawag na local sa amin, Mamalyaw. May mga lugar o sagradong lugar na aming pinaniniwalaan na kanilang tirahan. So, yun po mga sagradong lugar nito hanggang sa kasalukuyan ay hindi pinangangahasan na pasugin ng ating mga mangisda dahil sa paniniwalang nandun nakatira yung labyutan. Magmula sa catcher, diretso yan sa mga first receiver dito sa mga sityo-sityo. Pag dumating galing sa laot, paggilid po sila pagdating sa gilid, ipapatimbang po yun ng mga asawa nila. Ang dumadala naman po sa mga buyer na nagpapatimbang ng huli ng mga mister nila, yung mga babae. First receiver po tayo kumukuha ng kinoconsolidate natin. Yung isang challenge ng karaan sa bahagi ng pamimili ay masyadong mababa yung bilihan ng pugita dito sa isla. Nakadepende po sa sizing kasi ang sizing po pag small mababa lang din po ang presyo. Pag medium, medyo mataas na rin po ang presyo. Pag big, yun ang pinakamataas na presyo. Sino po nagdidikta ng presyo, sir? Yung mga buyer lang din po. Ang sabi nila sa amin, nakadepende rin daw po sa buyer ng kalimbawa, Coron o Maynila. Kasi nakabase rin doon ang kwan nila eh. Kaya binabarat pagdating dito kasi ang sabi nila magkakaroon pa ng ice o pagbili ng kilo o saka transfer ng mga binibili nilang pugita galing dito sa probinsya. So ay daming binabayaran kaya nakakwenta na yan para malalaman nila kung magkano lang ang presyo. So may dalawang klase lang na binibili dati dito, hindi binibili yung mas maliliit pa sa 1 kilo. Yung size ng big na sinasabi at medium. Nakarang taon lahat na magsimula na sa undersize hanggang palaki na. Minsan kasi ang buyer kumukuha na rin kasi ng maliliit na octopus kaya medyo naapektuhan din po yung mga mangingisda kasi siyempre pag nakuha yun ng mga mangingisda ay siyempre ibibinta talaga nila kasi binibili ng buyer kahit ganun kaliit edi ibig sabihin mauubos yung pugita. Nakikita ko yung mga fisher folks dati, nagtataka ako bakit canned goods ang ulam nila. Hindi ko siya dati no naiintindihan kung bakit gano'n. Na-realize ko na siya ngayon kasi ang thinking ng fisher folks once na binenta nila yung isda na nahuli nila sa market is malaki yung makikitain nila, which is hindi siya ganun kalaki yung price. It's because madaming mga middleman na dumadaan bago makarating sa market. Before we had this opportunity of the local octopus in Palawan, the goal of the company or the Blue U is really to import frozen octopus from Mexico, no? But we already started the project there, so our vice president is the one managing it. But when he heard that we have the local octopus here, from there he wanted to bring in immediately. Now that it's already here and we've already sourced from Fidel and the team, you know, whenever they would ask where did this come from, I would be very proud to say that this is from our partner community in Palawan. So, you know, for me, it's fulfilling. Simula ng pag-practice natin ng RSS dito sa community, nakita natin na yung pagsunod pala, yung pag-comply ng mga legal compliances, may epekto ito sa sustainability ng ating mga likas na yaman. At the same time, nakakasunod tayo sa mga panuntunan ng ating gobyerno. Mas mapapataas pala yung halaga ng produkto ng isda, lalo na ng pugita, kapag RSS compliance ka. Pag nabigyan natin ng magandang presyo ang isang produkto ng pugita,
Hindi na natin kailangan humuli ng marami. Hindi na natin kailangan humuli ng maliliit na walang presyo para lang ma-meet natin yung kailangan natin kita sa araw-araw. Na-involved kami sa RSS, malaki yung impact nun. Kasi unang-una, yung price, mas maibibigay namin kung ano yung tamang presyo at kaya din nila maihagal kung ano yung demand na price nila. And isa pa doon, dapat matrace namin yung auxiliary o LTP. So, pinaka number one dito yung kailangan namin ma-establish talaga yung strong linkage ng source to market. Yung nilalatag namin or binibenta namin sa supermarket ay kahit pa paano alam namin kung saan siya nanggagaling. Plus, nagkakaroon sila ng credibility na sabihin na yung binibenta namin dito is also supporting community. Actually, yung ibahan ng RSS sa ibang mga livelihood activities sa aming katutong komunidad is binibigyan talaga ng diin ang pagiging isang responsable. Nagsagawa kami ng IEC, yung Information Education Campaign, science-based, no, or technical-based na naitulong sa amin ay maipaunawa, no, yung kahalagahan ng octopus, no, dito sa aming katutubong pamayanan. Sa ngayon ay naiintindihan na ng mamumugita anong kahalagahan ng bakit kailangan huliin natin yung malalaki lang. Pagkat sisimula ng namumulat yung mga mamumugita. When we sell our products to the chefs, to the different market segments, we know the story behind. Because most of the chefs are interested to know about the story and they would want to be engaged as well. So I wanted to make sure that whenever guest comes in my hotel, gonna get what I can stand for. Maaaring ito yung simula ng tuloy-tuloy na pag-angat ng antas ng kabuhayan ng mga katutubong may isla. Yung participatory, ito ay isang napakahalagang prinsipyo, no, na tinataguyod ng ating komunidad. Nabibigyan ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng boses, no. Sa aming community dapat walang maiiwan. No? Hindi lang ito kaya ng isang komunidad, bagos ito dapat kasali ang lahat dito. Kasi ito ay isang bahagi din ng aming vision, ng aming pangarap, no. Actually, ito ay isa sa mga mahalagang naibahagi sa amin ng Fish Right, no, na kung saan sa muli ay napukaw yung aming kaisipan, aming kamalayan tungo dito sa maging responsable sa kalikasan. Harvesting seafood the right way, it will really restore the ocean. So that's the alignment of the advocacy with DSP because we believe in long-term partnership. And when we say partnership, it's always a win-win for both. So no one gets left behind. Isa sigurong may assure namin na may pagpapatuloy at isa sa buhay ng komunidad tungo sa sustainable paglalayag sa nagbabagong panahon.